nakakaawan, dapang-dapa na naman yung Davao because of the current administration. Gaya ng sinabi ko kanina, number one, nangyari yung hindi magandang pangitain dahil sa People's Initiative. Pangalawa, yung bigas, saka yung pagkain, mahal pa rin hanggang ngayon. So, kung hindi ako nagkakamali, mga 60 to 70 ang kilo dito sa atin, but nothing has changed naman sa totoo lang. Yan ang pinakamahirap talaga. Tapos, sabihin na lang natin na mahirap kasya ng budget. Mahirap ikasya yung budget sa pang-araw-araw na pangangailangan. Lalo na yung nagmamahalan din yung mga pagkain, karinderya, maski ang langis, unpredictable. Unpredictable yung presyo ng langis, pati yung mantika. Yan ang pinakamahirap talaga sa ngayon, no? And doon sa nangyari ngayon sa sigalot na between the Marcos and the Dutertes, hindi ko ma-expect na yan pala yung mangyayari talaga. Yun kasi yung binabantayan namin hanggang ngayon. Kasi nakakaawan, dapang-dapa na naman yung Davao because of the current administration. Although, sabihin na lang natin na ako ang isa sa mga nabudol. Alam mo na yan. Dahil binoto ko yan. Pero hindi ko pinagsisiyan na binoto ko yung ating anak ng ating dating presidente, Vice President Sara Duterte. Alam nyo, kapitbahay namin yan noong una pa doon sa Bangkal. Specifically sa dating bahay doon sa Taal. Kapitbahay din namin yan nung nandun pa sila Sara, Pulong, and Baste. Yan yung pinaka memorable. And then hindi pa rin nawawala every year. Sa totoo lang yung yearly tradition sa Matag Pasko, every Christmas nagbibigay ng regalo. Kahit nga saksi ako doon sa one of those, kahit residente man ako sa Bangkal, kasi merong kahit taga Malita, taga Tagum, pumupunta yan sa ancestral house ng mga Duterte. Christmas, every Christmas binibigyan nila ng pahalipay or pamaskong handog. Then yung mga senior citizens na nasa stage, binibigyan din ng parang pahalipay pod for the humble pa rin sila hanggang ngayon. So yan yung experience ko, kahit medyo malapit yung aming bahay do sa kanila. But anyway, sir, may tanong po tayo dito, sir. Sige. Team Biz Daqueros. okay. Ano po ang inyong pakiramdam ngayon dahil nangako si BBM noon na magkaroon ng 20 pesos per kilong bigas, subalit hindi po nagkakatotoo at para bang nabaliktad tuloy. Imbis na murang bigas ay mahal na bigas yung naranasan natin ngayon. Ano po ang inyong pakiramdam? Yung pakiramdam ko po is yun pa rin yung hindi maka-explain ng maayos kung ano bang klaseng gobyerno ito na puro pangako, wala pa namang na natutupad. Kahit yung bigas na nga kasi kahit na nga yung mga rice retailers in every market, hindi pa rin naramdam yung kanilang, sabihin natin na epekto na ayun pa rin yung ang 20 pesos natupad pero sukli lang naman. Parang yung isang kilo, umaabot na almost 70 pesos, sir. Oh, yes. Sir, naniniwala ka pa ba na magbabago ang Pilipinas? May magandang Pilipinas pa ba na mangyayari sa Administrasyong Marcos? In my humble and honest opinion, hindi. Wala. Bakit hindi, sir? Wala pa rin kahit anong pagsisikap nila hindi pa rin nagbabago. Kasi yan ang pinakamahirap ngayon. Kung ano yung pinangako mo sa kampanya, pag upo mo, forgets na. Lumipad ng parang bula.
Parang hangin talaga, wala talagang natutupad na sa 10 pangako, walang natupad. Wala talagang natupad kahit isa, sir. Wala talaga. Ay, sir, yung ano, sir, sang-ayong ka ba sa ginagawa niya na panay labas ng bansa, panay pasyal-pasyal? Puro pledges naman yun yung ginagawa niya. Not worth it. Walang napapala yung ano, ganyang mga ano, travel. Saka, if you might ask, kung manunod ba ako ng SONA, hindi. For next month, parang ano, yun pa rin yung magiging ano, puro pangako. Pero, kahit isa, wala talaga. Sir, nabalitaan nyo ba itong pagpapadala ni BBM ng 2 batalyong Special Action Forces sa Davao? I'm aware na napanood ko na yung ano, news na yan. But in my humble opinion, parang ano, kinakabahan kami. Ako, pamilya ko, kaming mga taga Davao, nangangamba kami kung ano yung mangyayari para ano, maging ano, the fall of the Dutertes, it's not gonna happen. Yan pinakamahirap talaga. Kasi Payag ba kayo, sir, na basta-basta na lang nila pabagsakin ang mga Duterte dito sa Davao? hindi talaga. Just so as long as si former President buhay pa, kakayanin namin. Lalo-lalo na yung mga maisog na taga Davao. Ipaglalaban po ninyo ang mga Duterte laban sa mapangaping gobyerno. Definitely. Walang sisihan kung anong man yung mangyari. Duterte pa rin kami. Ano po ang panawagan ninyo kay Pangulong Bongbong Marcos? Kung ano, yan ang pinakamahirap na mensahe, no? Pero Isahin na lang, sir. kung sabihin ko lang, kung hindi mo kayang tuparin yung pangako mo, it's better step down. Step down na lang para hindi na magiging mahirap yung ating bansa natin. Kasi the more that you will stay, ang utang nakaka-triple, quadruple na. Wala na talagang matitira para sa kabanang bayan, and then wala namang matitirang proyekto doon sa mga yung mga less privileged. Sir, ka-birthday po ni Vice President Inday Sara noong Mayo 31. Baka meron kang birthday greetings para sa kanya. Yes. Vice President or Mayor Inday, antog ka ron kay Mayor ramang gihapon ng gitawag sa yaha. So, ma'am, happy birthday sa imuha. Happy 46th birthday. Wishing you all the best in life and hoping na magpadayon gihapon ang imuhang mga maayong buhat. Especially kami mga taga Davao, nasa likuran mo kami. Hindi kami papayag na basta-basta na lang na ibagsak ka. Ang importante, you are the greatest, the best Vice President, soon to be leader sa ating bansa pagdating ng panahon. Happy birthday, Vice President Sara. Mahalin natin ang Pilipinas. Kay Mayor Baste mo na. Mayor Baste. Ay, Mayor Baste. Mayor, ayaw kabalakan, nanamising mong likuran. Silingan man ta, bangkal baby. Bitaw, oy, amping permanente mayor, and ayaw ninyo pasagdi ang imuhang health, laban lang, kutob sa makaya, kay kabalon nako nga maayo ang imuhang pagdumala, imong liderato isip amo ang amahan sa syudad sa Davao. Sir, isang tanong na lang. Peaceful ba ang Davao ngayon? Yes, still peaceful hangtod karon. Until now, peaceful pa rin sila for now. Okay. Actually, tulubay ang ang checkpoint dire. And of course, as far as safety and security is concerned, why gubot sa atong pamuyo, labi na sa mga public place. Kasama din sa People's Park. Maraman to. Daghang salamat, sir. Thank you so much.